Yan, pakibati muna po ang inyong mga katabi. Sabihin mo, kumusta ka, kapatid? Yan. So, kumusta po ang inyong buong linggo? Yan. Kumusta po ang bawat isa? Ano po? At, oo nga po. Hi, Kuya Hads, katabi tayo. So ngayon, ano po? Kumusta ang inyong love months? Masaya ba? Yan. Yan. Masaya ba at na-enjoy ba love months ngayong Pebrero? Yan. Yun. Maraming puso ng saging daw, sabi ni Kuya Henry. Buti pa daw, ang puno ng saging may puso. Yan. Amen. Praise God. So dahil huling linggo ng buwan, ano po, ito na po yung ating last series ng ating love, ano po, topic. Ano po. Pero pag-aaralan pa rin natin yung love ngayon, last. So sa susunod na buwan ay alam naman natin na Lenten season, ano po. So pag-aaralan naman natin sa susunod yung pangyayari sa buhay ni Jesus. Ano po. So ngayon, tayo po ay pinaka masayang bahagi, ano po, patungkol sa buhay Kristiyano. Amen po ba? Okay. So nawawala-wala po yata yung aking mic. Naririnig niyo po? So, ang ating topic for today ay about dakilang pag-ibig. Sabihin mo nga, dakilang pag-ibig. Yan. So kaya natanong ko kung bakit kanina, ano po, kung kumusta naman ang iyong love months. May mga nakatanggap ba sa inyo ng bulaklak? Yan. Sariwa man o tuyo? Yan, di ba ba? Nalalantaman o hindi? Yan. Ang mahalaga, nakatanggap. Ano po? Nang may sakripisyo. Natutuwa ako kay Prading Walter kasi talagang sakripisyo yung ang buhay niya Inakyat naman yung puno ng nyog Talagang bulaklak, literal na bulaklak ng nyog. Yan. So, makikita po natin dito sa ating pag-aaralan sa ngayon, ano po, yung kahalagahan ng pag-ibig. Ano po, na ang layunin, saan ba nagmula ang pag-ibig? Yun po ang ating pag-aaralan ngayon. At sino ang nagbigay ng pag-ibig? Si Jesus ba o si Cupido? Yan. Ano po, kasi pag nagsabing, ay, love months na, ay, pag ako ngayon napana ni Cupido, ay hindi ito totoo yun, ano? Si Jesus ang dapat. Ano po, hindi si Cupido. Pag di patay ka. Ano? So, ano ang mga uri ng pag-ibig at ano ang kahulugan ng pag-ibig? At kailan nagmula ang pag-ibig? Yan po ang layunin ng ating tatalakayin ngayon. Amen po ba? Makikinig po ba kayo? O bawal matulog, ha? Okay. So, doon sa nabanggit kanina na teksto na ang heart ng ating Biblia ay yung John 3:16. Alam na po ninyo yun, memorize nyo yun. Amen ba? Yan. Kasi kahit Sunday school na, nakukuha nilang memorize yan. Diba? Memorize nila yan. Ay tayo kaya mga adults, may memory gap na kaya? Wala pa naman So kailangan. Ayun, sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Yan. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kung iisipin natin, napakaganda na laging i-memorize itong John 3:16. Kasi ito ay isang bagay na magpapaalala sa atin bilang isang Kristiyano, na may nung nagmahal sa iyo despite sa mga flaws na mayroon ka. Sabi mo nga sa katabi mo, meron ka ba niyan? Meron ka ba niyan? Hans, meron ako niyan. Lahat tayo may mayroong mga flaws. Pero sa pag-ibig ng Diyos, napapalitan ng pag-ibig na mayroong sabihin natin, unmerited love.
or unconditional love. Amen ba? At yun ang ating papasadahan sa ngayon. At mahalaga na malaman natin yon. Una, ang sabi po dito, ang pag-ibig na mula sa Diyos. Kaya diba sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Hihimay-himayin po natin yung John 3:16. Ano po? So ang pag-ibig daw po saan nagmula? Sa Diyos, hindi kay Cupido. Tandaan po natin yan. Alam mo naman natin, si Taning laging umepal bila. Diba? Si Jesus na nag-offer ng pag-ibig, minsan, itong si Cupido, pag-ibig din, ang gusto. Gusto pa nga, may nakikita natin lagi, may kasamang pana eh. Diba? May nakalagay. Diba? Pero kung titignan sabi doon, gayon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibig sabihin, ang Diyos, sa Diyos, nagmula ang pag-ibig. Ang pag-ibig na nagmula sa Diyos ay patunay na ang unang nagmahal ay ang Diyos. Amen ba? Sabihin mo nga sa kapatid mo na ang Diyos ang unang nagmahal. Amen. Kaya tayo nagmamahal. Diba? Kaya ang tunay na pag-ibig na nagmula sa Diyos ay patunay na ang Diyos ang unang lumapit sa atin. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Hinanap tayo ng Diyos. Patunay din na ang Diyos ang unang nagsakripisyo dahil sa pag-ibig. Kaya ba natin yon magsakripisyo dahil sa pag-ibig? Ang tanong. Patunay din na ang pag-ibig ay bunga ng banal na Espiritu. Kaya nga sa Galatians chapter 5:22, na ang bunga ng pag-ibig ay ang bunga ng Espiritu. Kaya may tanong dito, sino ba ang hindi umiibig sa Diyos? O hindi kumikilala sa Diyos? Anong mayroong katangian sa taong yon? Ang sabi doon, sa 1 John chapter 4, verse 8, sabi doon, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Ano daw? Hindi daw ano? Kumikilala. So, ibig sabihin, kapag hindi ka kumikilala, wala kang pag-ibig. Pag hindi ka nagirong ibig, wala kang tamang relasyon sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, nilikha tayo umibig sa Diyos at ibigin ang kapwa. The greatest commandments. Na mayroong dapat kilala sa Diyos na may kalakip na pag-ibig. Amen po ba? Dahil, meron na sinasabi doon sa Romans chapter 8, verse 38 to 39. Ano po ang sabi? Sapagkat natitiyak kong walang magkakapaghiwalay. Yan. Tingnan niyo po, yung katiyakan ng pag-ibig. Sa atin, sa kanyang pag-ibig. Kanino daw? Kay Jesus. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan,
o ang hinaharap, ang kataas-taasan man o kalaliman man o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Katiyakan pala yun ng pag-ibig na sinasabi doon sa Roma. Kaya malalim kung iisipin at aarutin natin mga mananampalataya kay Kristo na ang pag-ibig pala ni Kristo ay malalim. Tulad ng pag-ibig sa isang bagay lamang na kapwa nating tao. Kasi ang pag-ibig ng isang tao sa kanya kapwang tao ay may kondisyon. Pero sa Diyos walang kondisyon. Tingnan niyo po, pala. Mayroon tayong katiyakan na ang Diyos sa pag-ibig ng Diyos. Mahalaga pala yun. Naliman pa natin ang pag-aaral patungkol sa pag-ibig. Malawak siya. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya bigyan natin ng halaga yung ginawa ni Kristo sa krus. Yung finished work of Jesus Christ on the cross. Ang lagi dapat nating inaalala. Yung dakilang pag-ibig na yun na may sakripisyo. Ano ba ang pag-ibig? Sa atin, minsan noon, I was in high school, meron kaming slam note. Yung libit yan, alam niya ni Kuya Haj. Alam mo yung Kuya Haj? What is love? Yan. Di ba may mga definition? What is love? Di ba? May mga ganon. Ang pag-ibig daw ay puno ng sakripisyo. Yan. Sabi doon, ang iba, that full of mystery. Yan, sabi daw. Di ba? Di ba doon? Yan. Gusto niya yung Kuya Haj yan eh. Di ba? Marami tayo. Pero kung titingnan natin, ano ang kasihan at ano ang definition na sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-ibig? Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 13. Sino nakabasa nito? Taas ang kanang kamay. O hindi pa nababasa. Yan. Ang sabi doon, chapter 13 ng unang Korinto, sabi doon, ang pag-ibig ay matyaga. This is the definition of love based on Bible. Sabi doon, ang pag-ibig ay matyaga. Tingnan niyo po, tunay di ba? Tayo yung, sino dito may mga asawa na? Yan. May mga asawa. Yung mga nakapag-asawa na nawala na. Yan. So ano daw yung pag-ibig? Matyaga. Nung ikaw ay nangliligaw, matyaga ka ba? Nararanasan yung magtyaga? Dahil may gusto ka. May gusto ka sa kanya, kaya nga minsan, kahit ilang ilog ang iyong tawirin, kayang-kaya mo dahil tsatsagain mo, dahil may pag-ibig ka. Amen ba? Kahit noon, ang baon mo ay hahatiin mo pa yon dahil matyaga ka, magregalo sa iyong iniibig, iniirog, hahatiin mo yon at magtsatsaga ka at magkairoon kang sakripisyo para may maibigay ka pagdating ng Valentine's Day o Heart's Day. Makabili ka lang ng bulaklak o kaya chocolate. Corly tops mga ng hindi kasi yun lang kaya Corly tops Flatops. O flatops. O kaya yung honey. Honey hindi. Di ba? So isipin, dapat daw matyaga at magandang loob. Yan. Pag sinabing magandang loob,
Hindi naman yung parang, ikaw na nga na yung nililigawan, ang sungit-sungit mo pa. Diba? Ang arte-arte mo pa. Pabebe ang dating. Di ba? So sabi doon, magandang loob, hindi maiinggitin. Hindi daw maiinggitin. Kasi minsan, nagkukumpara sa iba. Di yung barkada mo nga, ang laki-laki ng bukay na binigay doon sa kanyang girlfriend. Ako, parang kalatutsi lang yata yung binigay mo sa akin, ha? Kaput pa yata to. Di ba? So, ibig sabihin, hindi maigitin. Hindi mayabang. Yan. Hindi mapagmataas man. Sabi doon. Hindi paspang ang pag-uugali. Yan. Ang pag-ibig. Hindi makasarili. Yan. Ibig sabihin, hindi kayong para bang ikaw lagi ang uunawain. Dapat give and take, give and take. Matampo ka. Di ba? Na para bang susuyuin ka na naman. Wala naman. Ano po? Sabi doon, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Yan ang pag-ibig. Kailangan ang pag-ibig ay bukal. Lagi. Ano po? Hindi siya nagtatanim. Kasi pa nagtanim ka, baka mamaya magbunga pa yan at manganak pa. Anong magiging bunga niyan? Sa masamang loob. At dahil sa samang loob mo, may loob ka na. Di ba? Kaya sabi doon, hindi magtatanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi din natutuwa sa mga bagay o natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama. Sa halip nagagalak sa katotohanan. Alam natin ang pag-ibig natin bilang tao, minsan, nasasaktan sa kapwa nating tao. Kapag tayo'y nasasaktan, tayo ay umiiyak. Tama ba? Dahil sa sobra nating pagmamahal, minsan, ang iba, dahil love at first sight siya, my first boyfriend, my first girlfriend. Pag nagkaroon ng problema, ang nangyayari, anong nangyayari? Minsan, ano po, dahil sa sobrang pagmamahal at nawala ang mga bagay na pagmamahal, yung sweetness, minsan yung babae nagwawala o kaya yung lalaki nagwawala. O minsan naman yung jealous. Kaya sabi doon, hindi siya natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak dapat sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin. Yan. Gaano ba tayo nagtitiis sa pag-ibig? Paano ba natin pinauunawa lagi? O gaano ba kalawak ang ating pisi? Ano po? Sa patungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Kaya nga ang pag-ibig ay puno ng sakripisyo para pagdating ng mga bagay na hinahangad mo ang matamis na oo. Amen ba? Ganon din sa ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay inoffer na niya sa atin. Tayo na lamang ang lalapit sa Kanya. Susunod ba ako o hindi? Sa pag-ibig na inaalok ng Panginoon, kukunin mo ba siya o hindi? Yun na lang ang gagawin mo. Kasi binigay na niya yung tunay na pag-ibig.
At yung pag-ibig na yon ay hindi mabibili ng anumang halaga. Kahit ikaw pa ang pinakamayaman dito sa mundo, ibabaw, ang pag-ibig ng Diyos ay walang katumbas na halaga. Kaya kung titingnan natin, ang pag-ibig ay napakaraming uri. Di ba? Anong uring mayroong pag-ibig na sinasabi ko sa Biblia? Una, sabi doon, eros. Sabi mo nga, eros. Yan, eros. So ito lamang ay ilan lamang sa mga sinasabi po nating uri ng pag-ibig na sinasabi po sa Biblia. Ang pag-ibig daw itong tinatawag na eros ay pag-ibig ng mga romantiko. Romantic love. Yan. Ito ang pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa at magkasintahan. Eros, Greek word po yan. Ang ibig sabihin yan, romantic love in English. Kung iisipin natin, ito pala yung pag-ibig na mayroon palang iba't ibang uri na sinasabi mo doon sa Biblia na kailangan mayroon tayo. Pangalawa, Philia. Sabi mo nga, Philia. Ito daw yung pag-ibig ng brotherly love. Pakikipagkapwa, pakikaibigan, sa kapwa. Ito daw yung pag-ibig sa pagitan ng pagkakaibigan o pagmamahal sa kapwa na ang ibig sabihin ay brotherly. A Greek word name ng brotherly love. Marami. Ano po? At ito ang pinakamaganda. Agape love. Sabi mo nga, agape. Greek word na ang ibig sabihin is unconditional love. Unconditional love. Na ang ibig sabihin, ito yung pinakamataas na ibig na ang Diyos lang ang nagbigay. A divine love coming from above. Dahil walang kondisyon, dahil walang sinatawag pa natin siya ay Diyos na magpatawad, puno ng pagsasakripisyo, hindi naghihintay ng anumang kapalit. Kasi minsan sa atin dito sa mundo, mayroong ibang kapalit. Kung mahal mo nga ako, sige nga, ibigay mo nga yung lahat para sa akin. Ganyan minsan ang mga tao, di ba? Lalo-lalo magkasintahan. Patunayan mo na mahal mo nga ako. Di ba? Pero sabi dito, hindi naghihintay ng anumang kapalit. Kaya nga ang conditional love. Yung agape love. Anong sample ko po dito? In Genesis chapter 22, ano po? Nung inutos ng Diyos na ihandog ni Abraham si Isaac. Yung pag-ibig, alam naman natin, itong si Abraham, may isang anak. Ano po? Na ang pangalan ay si Isaac. Na i-offer niya yung kanyang kaisa-isang anak para sa Panginoon. Kung gaano niya kamahal yung kanyang anak, ano po? At dahil sinubukan siya ng Panginoon, kung tapat pananampalataya sa Diyos at yung pag-ibig niya sa Diyos, tinest siya ngayon. Nung kanyang pag-ibig, kung talagang mahal ni Abraham ang Diyos at yung kanyang anak, anong ginawa? Inoffer niya, inalay niya. Pero gumawa ng kapamaraanan ng Diyos dahil nakita niya na mahal niya ang kanyang anak at ang Diyos ang gumawa ng kapamaraanan para may mai-offer na kapalit ni Isaac.
Maganda na po. Kaya ang tanong ngayon, anong uri ng pag-ibig na umiiral sa puso mo ngayon? Anong mayroon pag-ibig na umiiral sa puso mo ngayon? Ikaw ba ay nagmahal na mayroong palit? Or nagmahal na katulad ni Kristo? Saan ka dyan, kapatid? Mahalaga ba ang pag-ibig ng Diyos? Kaya nga, may isang quote, si Lolo David Jeremiah. Sabi po doon, ang sabi po niya sa quote, love is not a feeling. Love is a response. Love is an action. Ang pag-ibig daw ay hindi dapat lang nararamdaman. Kailangan may pagtugon, kailangan kilos. Hindi mo sabihin na nagmamahal ako, pero wala ka namang ginagawa. Kailangan may pagtugon at may pagkilos. Anong ginagawa mo para ikaw ay magmahal? Hindi lang dapat yung nararamdaman mo eh. Kailangan meron kang pagtugon at pagkilos. Kung iisipin natin, kung nagmamahal ka lang, dahil lamang, sabi nga niyan, tulag ng bibig kap, ang tawag doon? Kabig ng dibdib. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Diba? Kasi kung titingnan po natin, na sinabi po dito ni David Jeremiah, love is not a feeling, but love is a response. Ang iba ngayon kasi, minsan, kilala ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos. Pero walang pagkilos at pagtugon. Anong kailangan tugunin? Kung mahal mo si Jesus, anong tugon na gagawin mo? Di manampalataya ka sa Diyos. Anong pagkilos? Sumamba ka. Magbasa ka ng Biblia. Para yung sinasabi ditong pag-ibig, hindi lang dapat maramdaman. Kasi minsan ang puso mandaraya. Tama ba? Number 2. Pag-ibig na nagbigay. Ang Diyos na ang pag-ibig na ibinigay sa atin, gaano ba natin pinapahalagahan? Sabi doon, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ama at ang kanyang anak na inoffer o inalay para tayo ay maligtas. Na ang tunay na ang Diyos ang nagkaloob sa atin. Na ang tunay na nagpapakita na ang labis ng pagmamahal sa atin. At tunay na walang kapantay at nag-iisang Diyos na pag-ibig na inoffer niya ang kanyang kaisa-isang anak. Tingnan niyo po kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Dahil alam po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay isa sa tinatagurian po nating regalo. Isang kaligtasan at ang pag-ibig ng Diyos ay bunga ng Santo Espiritu. Ang regalo na pag-ibig ng Diyos. Pag ang regalo, lagi kong tinatanong po, kapag ikay nakatanggap ng regalo at iyong kaarawan, pagbabayarin ka ba? Hindi, di ba? Kasi yun ay regalo. Amen ba? Kasi regalo.
Pag regalo, ibig sabihin, wala kang ginawang pagod. Yun ay kusang ibinigay sa iyo dahil nga regalo. Sabi doon, ang regalo ay kaloob na biyaya na sa tunay na umiibig sa Diyos na hindi pinagpaguran o binayaran man ng halaga at na magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Kapag ang pag-ibig ay mananatili sa iyo at nananatili naman ang iyong pag-ibig sa Diyos, may kalakip ito ng buhay na walang hanggan. Naniniwala po kayo? Kaya nga mahalaga na yung regalo ng pag-ibig ng Diyos ay lagi nating inaasam-asam. Lagi magsasariwa yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. At may mga uri ng regalo ng pag-ibig. Una, regalo ng kaligtasan. Sabihin mo nga, regalo ng kaligtasan. Yan. A gift of salvation. Ang pag-ibig ng Diyos ay may kalakip na regalo ng buhay na walang hanggan. O yung tinatawag nating kaligtasan. Sa madaling sabi, ano po? Sabi doon sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos ay naligtas tayo. Bakit tayo nagkakaroon ng kagandahang loob? Dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, sabi doon, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Tayo yon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ano po, at ito'y kaloob ng Diyos na hindi mula sa inyong sarili, hindi sa ating sarili, hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang ipagmamalaki ang sinuman. Kapag ang pag-ibig ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay magkakaroon ito daw ng bunga at pagmamahal. Kaya nga sabi doon, walang dapat ipagmamalaki man. Kung ikaw may sobrang pag-ibig at iyon ay nagiging isang pagmamalaki, ay hindi ka lugod-lugod sa Panginoon yun. Dapat yung pag-ibig mo ay mayroon kagandahang loob na bunga ng pananampalataya. Kaya nga doon sa sinabi sa Romans 6:23, di ba ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Na lagi natin inuulit-ulit. Dahil ang kaligtasan, ano po, sabihin po natin na napakahalaga. Alala ko yung Saturday pala, na aming Bible study doon sa Nan Nicolas. Natuwa po ako dahil inassured ko yung kanilang kaligtasan. Kasi mahirap na hindi mo alam yung iyong kaligtasan. Sa biyaya ng Panginoon at sa tulong po ng Panginoon, kailangan ipaalala mo sa kanila na hindi paggawa ng mabuti para ikaw ay maligtas o gumawa ng mabuti para ikaw ay maligtas. Gumagawa ka ng mabuti dahil ikaw ay ligtas na. Yun lang yung bunga ng iyong pag-ibig sa Diyos. Dahil doon sa kaligtasan na mayroon ka. Kaya nakakatuwa. I'm so amazed sa ginagawa ng Panginoon. Kaya doon, sabi sa pangalawa, ito daw ay regalo, ang pag-ibig daw ay kaloob ng Espiritu Santo. It's a gift of the Holy Spirit.
ang sinasabi doon sa Galatians chapter 5. Na ang sabi naman sa Galatians chapter 2 verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikdan ang iyong mga kasalanan. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Ang pag-ibig, kapag nangingibabaw siya, sumasa atin, lumalakas yung ating espiritu. Kaya nga minsan pag tayo po ay nagkakasala at nakakagawa ng mga bagay na labag sa banal na espiritu, tayo po ay nakukonvict. Tama ba? Meron ba kayo niyan? Na tayo, pag tayo nakagagawa ng kasalanan, nakukonvict tayo. Nangungusap ang banal na espiritu sa'yo dahil mali ang ginagawa mo. O natin. Kaya minsan, hindi tayo mapakali. Naiirita tayo. Kasi nangungusap sa iyo ang banal na espiritu. Ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na nangingibabaw at sinasamahan niya ng banal na espiritu para tayo bilang mga umiibig sa Diyos ay magpatuloy. Na hindi tayo magkasalaman. Magkasalaman siya, pero lagi tayong bumabalik sa tamang daan. Amen ba? Kaya nga doon sa Galatians chapter 22, 5, Galatians 5:22, ang sinasabi doon, sabi ko kanina, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyakan, o katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. At walang batas laban sa mga ito. Kung ang bunga ng banal na Espiritu ay patuloy nating sinasabing pinapraktis, ang bunga niyan, pag-ibig. Kaya ganun na lamang yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pangatlo, regalo sa buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig sa Diyos ay nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kasi kung wala kang pag-ibig sa Diyos, hindi ka makakaranas ng mga mabubuting bagay. Kasi nga, wala kang pag-ibig. Ano nga hangalin mo? Kabutihan, kung wala kang relasyon sa Diyos. Pag-ibig magsisimula para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pagmamahal sa Diyos, pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya ay laging kalakip ay pag-ibig. Kaya nga, sabi doon, ang buhay natin, kapag tayo po ay walang pag-ibig, walang saysay ang buhay. Para kang solo sa buhay. Para bang ikaw ay nasa isla at ikay nag-iisa. Walang lalapit sa iyo dahil hindi ka kaibig-ibig. Kasi hindi ka marunong umibig. Ano kaya mararamdaman ng isang tao kung wala siyang pag-ibig? Mamaya, basahin natin yung sinasabi ni Pablo sa 13. Hindi ko lang po naisama dyan. Sabi dito sa 13 ng unang Korinto, sabi ni Pablo, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw
na umaalingaw-ngaw o pumpyang na tumataginting. Walang kwenta. Kung wala kang pag-ibig, sabi ni Paul sa unang Korinto 13:1. Sabi dito sa 2, kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon naman ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat nalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Tingnan nyo, walang saysay. Yan po yung definition ni Paul sa pag-ibig. Kung wala daw pag-ibig ang isang tao, para siyang piyong-piyang na tumataginting. Para kang lata dyan na hinihila. Na walang kwenta kung walang pag-ibig, sabi ni Paul. Kayong isipin natin, kaya sabi dito, ipamagay ko man ang lahat na kung ari-arian, sabi niya dito, at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang sabi ni Paul, yun ang ganda. Yun yung definition niya sa pag-ibig. Walang kwenta kung wala kang pag-ibig. Magiging walang saysay ka, para kang lata na kinakalikad, na marinig mo lang dyan, walang kwenta. Ano po? Ngayon, ang tanong, anong uring may kaloob ka na tinanggap mo ngayon sa Diyos? Anong uring may pag-ibig na binigay mo sa Panginoon, natanggap mo mula sa Diyos? Ginagamit mo ba ito para sa kanyang kapurihan? O tinatanggap mo lang ba ito bilang regalo sa walang kwenta? O tinatanggap mo siya as regalo na nagmula sa Diyos? Saan ka ngayon dyan, kapatid? Sabi doon sa Ephesians chapter 5, verse 2, mamuhay kayo ng may pagmamahal na tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inaalay niya ang kanyang buhay bilang mga bagong alay at handog sa Diyos. Mabangong alay at handog. Magkaiba ba yung alay sa handog? Sa tingin po ninyo. Alay is a sacrifice. Tama ba? Alay is a sacrifice. Ang ating Panginoong Diyos ay naging samyong handog sa Ama dahil wala siyang dungis. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan, kaya nga siya ay tinatawag po nating tupa, white lamb o lamb. Kaya mahalaga na yung buhay ng pagmamahal natin ay patuloy na iaalay natin, hindi sa iba, kundi sa Diyos. Sinong Diyos? Ang ating Panginoong Hesus. Number 3, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Ibig sabihin, pag-ibig na magliligtas. Walang sino man dito sa mundo ang magbibigay sa iyo o magpapangako sa iyo, ikaw, ililigtas kita. Wala. Kundi yung salita ng Diyos at ang siyang patunay na magbibigay at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya nga, dito, sinasabi po dito, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Ibig sabihin,
Anuman ang iyong nakaraan, anuman ang mga madilim na kasalanan mo, kayang patawarin ng Diyos. Kayang baguhin ka ng Diyos. Kahit mabigat mga suliranin man, o lahat ng mga bagay, na ang nakikita mong, ang akala mo ay hindi ka nakatanggap-tanggap sa Diyos, ay mali ka dyan. Kahit ikaw pa ang maraming pumatay, pag sinuko mo ang iyong sarili sa Panginoon, matatanggap mo ang pag-ibig na mayroong kaligtasan. Lumapit ka at mahalin mo ang Diyos. Lahat, ito yung pangako, lahat, ay may pagkataong maligtas. Basta ikaw ay manampalataya sa Diyos. Yun lamang yung requirements ng Panginoon. Manampalataya ka sa Diyos at ikay maliligtas. At yung pag-ibig ay patuloy na mag-aapuyan sa iyo. Sabi doon sa Titus 3:4-5, ngunit ang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos ng ating tagapagligtas. Sino daw yung tagapagligtas? Diyos. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag o mercy sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu na naguhugas sa atin upang tayo ipanganak na muli na magkaroon ng bagong buhay. Hinugasan pala tayo. Sino ang naghugas sa atin? Ang sabi dito, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naguhugas sa atin upang tayo ipanganak na muli na magkaroon ng bagong buhay. Sa ibang salin, selyo ng banal na Espiritu para ikay makatamo ng kaligtasan. Sineselyuhan ka. Kaya dito, upang tayo ipanganak na muli na magkaroon ng bagong buhay, ipinanganak na muli is not a literal na ikaw ay muling sinapupunan ng iyong nanay. Hindi po gano'n. Ang ibig po sabihin dito, yung buhay nating spiritual na patay na kailangan ipanganak na muli para ikay magkaroon ng pag-ibig sa Diyos at mamuhay muli yung iyong relasyon sa Diyos. Para ikaw ay magkaroon ng buhay, ng bagong buhay. Hindi luma. Kasi pag luma, sabi nga niya doon, diba pag mga luma na, minsan na hindi natin nagagamit, itinatapon na natin. At pag mayroon ka ng bago, yun ang isinusuot mo. Hindi naman pwede na may bago ka na at susuot mo pa luma, kahit tahi-tahi na. Parang naman, sabihin natin, it's weird. May bago ka na at gagamitin mo pa yung luma. Di ba? Yung sabi dito, magkakaroon ka ng bagong buhay. Alisin mo yung luma at papalitan ng Diyos ng bago at bagong ikaw. And last, pag-ibig na kalakip ng pangako. Kaya sabi doon, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangako ba yun? Are we all excited doon sa pangakong yun? Lahat tayo excited dapat. Kasi ipinangako niya, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Gusto ko rin yun. Buhay na walang hanggan. Kaya dito, makakaranas tayo ng buhay, ng bagong buhay kapag iyong tinanggap ang ating Panginoong Hesus. At yung kanyang pag-ibig na ibinigay sa iyo o inaalok sa iyo, pag tinanggap mo ito, magkakaroon ka ng buhay na ipinangako ng Diyos. Kasi ang pangako ng Diyos,
kailanman hindi po nababali. Mamuhay sa tunay na relasyon dahil sa pag-ibig na may kalakip na pangako ng ating Panginoon. Kaya nga dito sabi doon sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang tanong, lahat ba tayo sumasampalataya? Para mahina, lahat po ba tayo sumasampalataya? Amen. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Napakahalaga na mayroon kang pananampalataya sa Diyos. Kasi mayroon kalakip, sabi diyon, puot ng Diyos kapag hindi ka nananatili sa Kanya. At kung wala din yung pagsunod sa anak. Pinapakalala na ng ating Ama, ito ang iyong Diyos, ang kaisa-isa kong anak, na si Jesucristo, ang Diyos, na kailangan sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At sa katotohanan na yun, kayo ay makakalaya. Amen ba? Kaya mahalin natin ang Diyos. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan ay napakahalaga at napaka-importanteng na ginawa ng Diyos sa entire universe. Kasi ginawa niya ang mundo. Ginawa niya ang buong daigdig. Doon pa lamang sa creation ay talagang makikita mo yung kabutihan ng Diyos. Pahalagahan po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kung tayo umiibig sa kapwa, kung tayo umiibig sa ating kanya-kanyang asawa, ganun din, mas higit nating ibigin ang ating Panginoon. At dahil siya ang nagbibigay ng dakilang pag-ibig sa atin. Amen ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. In conclusion, I will give you one verse. 1 Corinthians chapter 6:14. Ang sabi doon, at ang lahat ng ginawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal. So, ibig sabihin, ang lahat ng ating ginagawa, do it for the glory of God. Na dahil tayo'y nagmamahal, dapat tayo magpasalamat sa ginagawa ng Panginoon sa atin dahil siya ang unang nagmahal, kaya tayo nakapagmamahal. Amen? At tayo'y tumayo. Purihin ang Diyos na dakila. Inanahanyahan ko ang Resonate team. Awitin natin yung Worthy is the Lamb. Kung mahal mo ang Panginoon, kapatid, gawin natin yung tunay na pag-ibig sa Diyos. Ipadama natin na mahalaga ang Diyos sa atin. Huwag po natin laging maliwalain. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ay hindi naghahangad ng anumang kapalit o kaperahan. Dahil mayaman ang Diyos, hindi niya kailangan yan. Ang kailangan niya, yung pagbabalik nating pagmamahal sa Kanya. Kasi ang Diyos ang unang nagmahal. Kaya tayo nagmamahal. Kaya sa awiting ito, damdamin natin yung worthy ng Diyos. Yung kahalagahan ng Diyos sa pag-ibig na nagbigay sa atin. Yung biniwis niya ang kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng pagpapala. Kaya awitin natin ang pag-ibig. Worthy is the Lamb.
Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave, and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for an empty hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is. Come on, church. Lift up our hands to the Lord. Seated on the throne. Humingin tayong panandalian na inilapit natin ang puso sa Panginoon. Crown you now. Alalahanin natin yung ginawa ng Diyos sa Kalbaryo na ibinigay niya ang buhay niya para tayo ay makakamit ng kaligtasan. Higher Lifted up, Jesus, Son of God. Yes, Lord. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, Lord, Father in heaven, we thank you. We honor you, God, for this wonderful morning, Lord Jesus. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, sa aming mga buhay, ipinakita mo, Panginoon, ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig, O Diyos, sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Na kami, Panginoon, O Diyos, ay namakita mong makasalanan. Pero dahil sa iyong dakilang pag-ibig ay pinakita mo ang iyong buhay, Panginoon. Inaalay mo ang iyong buhay para kami ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Kaya kami, Panginoon, umiibig dahil kayo ang unang umibig sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya ng buhay na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Nawa, pahalagahan po namin lagi, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin at bigyan o Diyos ng halaga at hindi masayang ang tunay na pag-ibig mo, Panginoon. Yung tunay na dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Lord, alam po namin kami, Panginoon, Lord God, ay makasalanan. Inaamin po namin yon, O Diyos. But because you did in the cross of Calvary, kami ay na-relieve, Panginoon. Kami ay yung pinatawad at binigyan ng bagong buwan. At binago mo kami, Panginoon, sa aming mga karumihan. Binigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon, dahil sa iyong dakilang pag-ibig. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa aming pag-uwi, Panginoon, taglayin po namin lagi ang busilak ng aming pag-ibig, ang busilak niyong pag-ibig sa amin ay patuloy naming maranasan sa bawat lakad ng aming buhay ay patuloy ikaw, O Diyos, at wala nang iba. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang kaluwalhatian, sa pakikipag-isa ng Santong Espiritu. Salamat po, lahat ng umiibig sa Diyos ay magwika ng Amen!